Isa na namang informative segment ang meron tayo ngayon. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol dito sa pagkakaroon ng online business at kung paano nga ba ang style sa pagbabudget nito. Uy, mukhang very interesting yan. Interested din ako magkaroon ng online business. So, totoo yan, R. Kaya naman oras na para sa ating Budget Talks! Usapang budget natin. Budget Talks. Ayan, ngayong gabi, ayan, napakapalad natin. Kanino ko pa sinasabi to? Kasi medyo kinilabutan ako dun sa ating magiging susunod na bisita eh. Kala ko yung sinasabi nyo, napakalapad eh. Ay, hindi. Yeah, okay, napakapalad. naman. Grabe ka ha. Iba naman yan. Napakapalad natin dahil napaunakan tayo ng ating panauhin sa ating programa at siguradong napaka-makabuluhan at very siguro insightful ang magiging discussion natin dahil makakasama natin ang isang guest na walang iba kundi ang isang internet entrepreneur na tinatawag. Isa rin siyang book author. O ikaw ba, Ar, may nasulat ka na bang libro? O to, book author to. News ang sinusulat ko eh. Speaker, yan, coach at business consultant na si Mr. Ian Del Carmen. Thank you for joining us and welcome po sa usapang budget natin, Sir Ian. Magandang gabi sa'yo. Good evening po. Ayos naman. Uy, bakit Bakit ganun? Long time no see. Parang Anong so meron? many years ago, hindi ko na matandaan yung taon. We did this Speak in Manila event. Tapos doon ko nakilala si R. Vargas. Na-interview ko po yung mga speakers doon. Tapos friends na kami ngayon ni Yusek. Ayun, no? Facebook. Oh, Wow. ay talaga? Ay, oo nga, kanina. In-accept ko pala si Sir. Ayun, oo. Ayan. Well, good evening din sa mga nakikinig at mga nanonood. Ayun. Good Okay. evening po. Magandang gabi. So, kanina, na pag-anuhan natin, sandali lang parang nagkakaproblema yata yung microphone ni Sir. Ako naririnig. Naka-on naman. Yeah? Naririnig ko siya dito sa aking Okay naman. Okay naman. Ayan. Kinabahan ako eh. Kasi syempre, speaker tapos hindi masyadong maririnig yung Kala ko boses, ulitin diba? natin Lagot from the ako eh. beginning. From the top. Naririnig ko siya dito. Hindi kasi kanina nga po, in fact, hindi lang, kanina, nasa office pa lang, parang nasabi na sa akin na isang Ian Del Carmen daw yung magiging guest namin. So, napagkwentuhan namin ni R, yung tungkol sa background mo, Sir Ian. Tapos, ang sabi niya, you wear a lot of hats. Diba? You were once a theater and TV actor. Wow! Ayan director and now an online marketer, business consultant, and writer. Pero, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, sino nga ba yung totoong Ian Del Carmen? Ano ba siya? Siguro kung i-describe ko mula pagkabata, I would say na risk taker, yung talagang may drive to succeed. Kasi bata pa lang ako, nag-try na ako mag-start ng negosyo, yung unang negosyo ko Matapang. T-shirt. So, nung panahon na yon, mahal pa yung printing ng t-shirt, di ba? So, ang ginawa ko, taga Region 3 rin ako, sa Bulacan. Bulacan. Ang ginawa ko, bumibili ako ng mga t-shirt na plain sa Divisoria, tapos pinapaborda ko sa Bukawi. Kasi nga, mas mahal yung printing at saka bulto ang t-shirt printing. Dati wala pang Skyway or wala pang, di ba, hindi pa masyadong gawa yung mga kalsada natin. Tapos kung talagang sinatsaga mo from Bulacan to Sakay ako ng bus Divisoria. papuntang Divisoria. May bitbit ako ng malalaking bag ng mga plain na t-shirts. Papabordahan ko sa Bukawi. Oo. So, yun yung unang businesses. And yun, siguro nabitbit ko yun hanggang sa paglaki ko pa, hanggang sa mag-start ako ng yung mga seryosohan na ng negosyo. Kasi during that time, dahil nga bata ako, ang ginawa ko nun, may mga samples ako ng mga t-shirts, Yusek. Dinala ko doon sa isang department store sa Santa Maria, Bulacan. Imagine, 13, 14 years old na kid. May dalang mga sample ng t-shirt. Sabi ko, gusto kong ibenta itong mga t-shirts na to dito sa store nyo. And na-close ko yung deal doon sa department store. Wow! Sa Santa Maria. And nung ang naging problema ko nung na-close ko yung deal, umu-order sila ng hundreds of pieces ng mga t-shirts. Ang problema ko naman ng puhunan. Puhunan. Kasi nga, bata lang ako, nagsisimula pa lang ako, mahirap lang ang pamilya ko that time. And Sir, pwede mo yun, bang pwede mo bang i-coach, i-mentor yung anak ko? Oo naman. Kasi diba bata pa siya, no? Tapos ganun na yung thinking niya, no? Yun yung mga tao talagang makikita mo na merong
magandang kinabukasan. Naalala ko sabi nung professor ko nung college, pag yung tao bata pa lang, maalam o mahilig na magnegosyo, hindi daw yan magugutom. Tama. And siguro nakatulong din 'yon na na naging street smart ako as I grew up. Dahil nga 'yon, during that time din nagtitinda na sa Malamig ang mami ko. Sagot gulaman. Uy, masarap So, yun sa Malamig. So tumutulong din ako sa kanya that time and kumbaga kahit hindi naman literal na batang kalye pero lumaki ako sa kalye na alam ko kung paano mabuhay. Sir Ian, nabanggit mo, mahirap lang kayo, problema mo puhunan. Paano mo hinarap yung ganong hamon? Kasi ang unang-unang tutulong sa'yo lagi, di ba, mga kamag-anak mo eh. So, lahat ng, kahit na anong ibenta ko, nung bata ako, ang number one na na mga customers ko lagi, yung mga tita ko, mga tito ko. Ayan. So, kahit na ipangutang mo ang puhunan, maliit lang naman yung puhunan kung mag-i-start ka eh. Kahit ipangutang mo and then mapapaikot mo kagad, may ibabalik mo kagad yung hinira mo. And then saka mo ipaikot kung ano na yung kinikita mo. And then yun na yung palaguin mo. Dahil sarili mo na pera yun, naibalik mo na yung hinira mo na puhunan. Ayun. E di magtutuloy-tuloy na yung business mo na. Pero sabi nila, Sir Ian, syempre nire-research ka namin, di ba? So, ang sabi doon, isa daw sa major highlight ng buhay mo is yung year 2005 nung nagsimula kang magtayo ng negosyo sa pagbebenta ng e-books. So, yung naging mahirap ba yung pagbebenta ng e-books ngayon at marami na ring e-books sa merkado at nagsulputan na rin yung mga audiobooks. So, paano mo nilalabanan? Parang kailangan ba ng creative mind to thrive in that kind of business? O yun, well, kasi Yusek nga dahil naging writer din ako sa teatro, sa TV, sa Wait, film. yung mga e-books na to, ikaw nagsusulat mismo? Nung umpisa. Okay, Nung okay. umpisa, ang una kong mga binenta, yung mga script ko na sinulat ko, mga stage play, ganyan. Tapos binurn ko pa dati sa mga CD. CDs, oo. Ganun din. Take note, yung kung paano ko in-approach yung department store nung bata ako. Ito rin, nagamit ko rin, na-consign ko rin yung mga CD books that time do sa mga bookstores dito sa Manila. Galing Tapos, ma-PR si sir. Oo, so yung mga books, nag-start ako magbenta doon sa mga bookstores. Pero ang isang natutunan ko nga doon is hindi pala kailangan na ibenta as a physical product ang e-book kasi kaya nga e-book digital version. So it has to be downloadable para wala kang cost sa physical products, sa cover, sa Mas sa madali rin shipping. para sa'yo, no? Yes, Pag and ganon. downloadable siya. So walang shipping fees, walang walang komplikasyon sa pagde-deliver ng products. Ngayon, uso na kasi sa, di ba, nagsulputan na yung mga in social media. Paano yan? May tumatangkilik pa ba ng mga ganyan? Audiobooks? Oo. And yung question Talaga kanina ako sumasagot no? Kasi nagbabasa rin ako nag-download pa ako ng e-book. Oh. At saka yun pa rin kasi ang easiest form to consume information easiest then to distribute kasi yung text versus halimbawa gagawa tayo ng audio product, audiobook, audio course or video course. Yung text mas madali pa rin siyang i-produce and then i-distribute para makarating doon sa target na market. Although hindi rin kalaban yung pagkakaroon ng iba-ibang format na. Actually, ang maganda doon ang keyword doon is repurposing the content. So yung text content mo, you can repurpose it as an audio product. Halimbawa, ginagawa natin ngayon, this is some kind of repurposing din. Yung binabasa nyo ngayon, naririnig sa radyo, napapanood din sa TV. And then, pwede rin i-repurpose yung content na yon as a video content. So, i-upload mo sa YouTube, ibenta mo as a video course. So, yun yung malaking rin. Pero minsan pag may mga e-books, yung mga yung mga kagaya niyan, yung may mga script sa mga short films or movies. So, kumukuha ka rin ng mga artista na umaarte kapag ganun? No, not Iba pa necessarily. yun.
Well, kung gagawa ako Kung ng gagawa ng pelikula, video, oo, or oo, gagawa ako ng short film, or Oo. ano. Kapag ganun, pwede niyo po bang kunin si R? Ano? Kasi mag- Gusto ko pa naman sana siyang tanungin, gusto ba niya maging radio announcer? Yung boses, ang ganda ng boses eh. Bumbo. Actually, ang tita ko, si Chiquit del Carmen Amor, isa sa mga veteranang radio actresses sa DCRH. Wow, mga oo. nagdadrama. Ano? Bata pa ako, ano na Pero siya. alam niyo po, Hanggang ngayon. interested akong malaman. Kasi, kung paano nyo na-budget yung unang kita mo dito sa negosyo sa e-books. Pwede ko malaman, magkano yung una mong ano? Interesado din ako. O, diba? malaman. Magkano siya? Paano mo na-budget? Ang isang magandang question actually before yung kinita is paano in-start. Kasi pag nag-start ka ng ganitong negosyo, as much as zero cost yung pwede mong gawin. Halimbawa, yung expertise mo. Halimbawa, si R. Yung expertise niya bilang radio announcer, ituturo niya in e-book form. Correct. So, walang cost yung, dahil siya yung, Galing niya siya yan yung eh. expert. So, sinulat niya, pinroduce sa PDF format, for example. So, let's say, kahit na anong e-cover lang, yun yung gamitin mo. Napaka-low risk dahil maliit lang yung puhunan. And then pagka binenta mo, lahat ng mga tao na interesado na maging kagaya ni R. Vargas, maging radio announcer, sila yung target market. Oo. Okay. Ngayon, yung yun nga pala, isang tip na gusto kong i-share is, karamihan sa mga nag-i-start ng business, laging merong magandang idea. Uy, gagawin ko tong produkto na to, ibebenta ko to, bla bla bla. Ang maganda na strategy is, hanapin mo muna yung market Correct. na interesado sa kung ano man yung i-offer mo, saka mo i-create yung product. Correct. Not the other way around, na pagka-create mo ng product, saka kakahanap Hanap ng ng bibili, market, which is oo. harder. Oo. Hindi, tsaka kapag hindi ka talaga nagkakandak ng market research or market study mo, di ba yung minsan hahanapin mo yung, yun nga, yung sinasabi mo kung sino yung mga consumers mo, sino yung tatangkilik sa produkto mo. Yan yung mga madalas na nalulugi eh. Kasi di ba, sometimes yung idea mo na akala mo mag-click, sometimes hindi kasi yun yung nag-click Correct. sa audience mo eh, o dun sa sa mga consumers eh. So you really have to study. And tama yung sinabi mo, Sir Ian, hanapin mo muna. Humanap ka muna ng market mo bago mo sagawa yung correct. idea And mo. going back to your question, paano ko naman binudget pagka kumikita na, ang ginawa ko is diversification nung profit. Dahil nga nakapasok na ako sa internet business, isa sa mga negosyo na gusto ko din mula nung bata ako, yung restaurant business. Yung ibang kinita ko sa digital business, pinagsimula ko naman sa mga May restaurant ka rin ngayon, sir. Partner ako sa Red Crab Alimango House sa Libis. Wow! Red sa Crab Group. Libis ha? Wow, Red Crab. Magbubukas na uli kami by this month. Gusto ko yon. Masarap yung pagkain doon sa sa Red Crab. Punta tayo dyan. Shoutout sa May mga crab doon. taga-Red. May crab doon. And then, mga bars, we have yung Boredom at the Poolside dito sa Pasig. Ano naman siya, may mga bands na nagpe-perform, at may masarap yung food, maganda yung music. And Saan also, talaga? kaka-start lang namin yung 80s Grill sa Marikina. Oo, Marikina. Diyan ako lumaki sa Marikina. Ayun, oo. Pero ano niyan eh, kapag talaga marunong kang humawak ng pera, no? Hindi yung basta Correct. pag kumita, gasta. Bili kung ano-ano. Si Sir, imbes na gastahin niya sa mga yung mga hindi naman necessities, ininvest niya sa I-reinvest mo sa Business. iba pang pwedeng kumita ng negosyo. And aside from that, ayun, syempre typical na yun na you also invest it into mga real estate or mga ibang pwedeng kumita pa na ng mga assets. Ito, Sir Ian, ano daw yung maibabahagi mong mga budgeting tips sa ating personal mga tagapakinig? budgeting tips. Ayan. Ako, unang-una, tanungin, pagka gagastos ka, tatanungin mo muna yung sarili mo eh. Kailangan ko ba ito? Mabubuhay ba ako Wala to? kung wala ito? Kung hindi kailangan gumastos, bakit ko gagastusan? Isa rin is, pagka mag-start ka ng business, laging ang iniisip kasi ng iba, kailangan ko ng ganito kalaking halaga, 1 million, 2 million to start this business. Ganyan. Kailangan ko munang ipunin yung ganong kalaking puhunan. While ang tama na gawin actually is to always start small.
Correct. Kahit na ganong kaliit na puhunan, umpisahan mo yung business, palaguin mo, mas maliit pa yung risk mo kaysa itatayaan mo kagad ng malaking Malaki. halaga yung business mo na hindi pa sure. Ang Tapos laki ng hindi, talo tas mo hindi pag mo pa bumagsak. hindi mo pa expertise. Correct. No, may mga Correct. ganun kasi no. Kasi Sir Ian, alam niya kung saan siya magaling eh. Naalala Yun ang ko ano nung naging guest natin si Sir Chinkitan, yun din yung sinabi niya, lagi mo daw itanungin sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Oo. Ayan, so Sir, closing message mo dun sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong gabi? Ako siguro sa mga gustong mag-business, wag matakot na Take ng risks. Yeah. na to kickstart whatever the idea that you have in your mind, kung ano yung gusto mong negosyo. And ang maganda kasi there are successful people na who did the exact same business that you are thinking about. Meron ka ng mga models na pwede mong kopyahin kung ano yung mga naging steps nila para kung bakit sila naging successful, and then kopyahin mo na lang kung ano yung mga ginawa nila na tama. And kung kokopya ka ng 3-5 tao na naging successful, lahat ng mga good points do sa success nila, kuhanin mo isa-isa, itapon mo lahat ng pagkakamali ng bawat isa sa kanila, and then mas magiging stronger ka pa do sa mga pinagkopyahan mo dahil nasala mo na kung ano yung mga Correct. mali nila, hindi mo nagagawin. Wow, ayan. So grabe no, ang dami nating natutunan ngayon Yes. mula sa nag-iisang Ian Del Carmen. Oo. Magulat ka bukas, meron na rin akong business na e-books. Joke. Kinumitan niyo sa Ian, or hindi. Magaling to eh. Oh, why Wala, hindi not, natin diba? linya yan eh. O ayan, so maraming salamat po, Thank you, Sir you, sir. Ian. At it's very nice to meet you and to learn very good things concerning budgeting through your person. Napakarami po naming natutunan, at syempre alam namin yung mga viewers namin. Correct. Marami ring natutunan mula sa at dapat sana marami pa kayong ma-inspire ng mga Salamat. Sana nga Kababayan may natin. napul sila kahit na isa man lang na pointers dito sa... Kumbaga sa I'm sure. pagkain, Sabi ko. masustansya yung usapan. Yes. O ayan, so shout out po muna dun sa mga viewers natin, si Tess Ronidel, si Ma'am Milagros Aguilar, and advance happy birthday to one of our Kasamahan natin yan. Oo. magaling na writer ng DBM, si Jules Vivas. Happy birthday, Jules. Happy Magpapansit birthday, ka ha. Jules. Aalamin ko yung exact date ng birthday mo ha. O ayan. Okay, so again, dyan po nagtatapos naman ang ating usapang budget natin. Ako po si Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran.